Monica POV. Tara na po, Lolo Checo, sabi ko habang tulala, at nanlalamig ang mga kamay noong lumabas ako sa bahay, at nagtungo sa kung nasaan sina Lolo Checo. Sa hindi ko malamang dahilan, ay namimigat ang dibdib ko. Oh, siya, sige. Tapos na rin naman ito, sabi ni Lolo noong binabanlawan na ang kabayo. Kukunin ko lang ang ihahatid natin sa Lola Sonyang mo, hiha. Sige po. Naghintay ako kay Lolo Checo, at inabala ko na lamang ang sarili ko, sa paghaplos sa ibang kabayo, na ngayon ay kakatapos lang paliguan ng ibang trabahador. Mabilis ang pagtangkad ko. Ngayon ay hindi na ganoon kahirap sa akin na abutin itong kabayo. Matangkad din naman si Mommy, kaya hindi kataka-taka na mamamana ko iyon. Winala ko sa isipan ko ang nakita. Dumaan muna kami ni Lolo Checo sa kanilang munting bahay sa tabing dagat. Si Lola Sonyang ay isa sa mga naglalaba kina Tita Michelle. Si Lolo Checo naman ay tauhan din. Malapit sila sakin, at natutuwa kapag nagbabakasyon ako rito. Ang rason lang naman kaya pumupunta pa rin ako rito, ay dahil kailangang asikasuhin nila Mommy at Daddy ang hotel, at sasama ang loob ni Mommy kung hindi ako sasama rito. The only thing that makes El Amadeo bearable, is Lola Sonyang and Lolo Checo. Oh, parang nalukot na papel ang mukha mo, Monica. May problema ba? Natatawang tanong ni Lola Sonyang, noong napansin na kanina pa ako nakasimangot at tulala. Tinatanong ko nga ang batang iyan, at kanina pang nakalukot ang mukha. May nagmumulto ba sa loob ng bahay ng mga Escudero, apo? Humalaklak si Lolo Checo. Siniko naman ito ng asawa habang natatawa rin. Naupo si Lola Sonyang sa tabi ko, sa mahabang upuan na gawa sa kawayan. May nangyari ba, Monica? Nag-aalalang tanong nito. Nagangat ako ng tingin at umiling. Wala po, na-miss ko lang po sina Mommy, sagot ko na lang. Napangiti si Lola Sonyang, at hinaplos niya ang aking buhok. Nako, sana makapaglaan ng oras ang Mommy at Daddy mo, para makapag-bonding kayo ulit. At bakit hindi ka bumisita sa hotel ninyo sa Lae? Baka may maging kaibigan ka roon. Balita ko ay magbabakasyon ang magpipinsang Escudero rito ngayon. Siguro ay darating na iyon sa susunod na linggo, o nitong buwan, sabi ni Lolo Checo, habang inaayos ang mga dalang pagkain. Isda na lamang ang kulang, at magluluto na ng hapunan. Kaya pupunta si Lolo Checo sa tabing dagat, para masalubong ang pagdating noong mga mangingisda. Maliit lang ang kanilang bahay. Though I know it is made of strong materials, it still looks like it can get destroyed with just one storm. But when I look at their smiles, I can't find anything aside from genuine happiness, something that never asks for anything that is too materialistic. They know how to value it, the simplicity of life. Sa kanilang tahanan, walang mga gamit na hindi kailangan. Everything has a purpose. None of these things are expensive in terms of money. Walang sobra na hindi naman kailangan. Kaya mahalaga bawat sulok ng kanilang bahay. Hindi naman kay Dad ni Monica ang magpipinsan, pero kung uuwi si Athena Escudero, ang pinakabata at naglis ang babaeng Escudero, tiyak magiging kalapit niya iyon, kaso ay sa US iyon naglalagi. Napangiwi si Lola Sonyang, na tila nalungkot na ibalita iyon. Oh, siya, huwag ka nang malungkot. At sigurado kami na nami-miss ka rin ng Mommy at Daddy mo. Mamaya lang siguro ay uuwi rin ang mga iyon. Bukas pa raw po uuwi, Lola, sabi ng kasambahay, sabi ko at yumuko na lang. Napatikhim na lang ang mag-asawa, at inalo na lamang ako. Nagpaalam na ako na mauuna na sa dagat. Hindi ko na muna dinala ang pamalit at tuwalya. Iniwan ko lang kina Lola Sonyang. I watched the calm sea. The wind blew the strands of my long hair. Naglalakad ako sa ilalim ng tirek na araw, ngunit hindi naman ganoon kasakit sa balat, lalo pa at malamig ang simoy ng hangin. Sumuot ang mga buhadyin sa pagitan ng mga daliri sa aking paa. Narinig ko ang tawag ni Lola Sonyang mula sa kanilang bahay. Magtsinelas ka, Monica. Lumingon ako at ngumiti sa kaumiling. Ayos lang, ang batang ito. Wala na itong nagawa. Nagpatuloy na rin ako, noong nakita kong pumasok na rin ulit sa loob ng bahay si Lola Sonyang. Sumuong na ako sa tubig dagat. Marunong na akong lumangoy, dahil inaral ko na iyon sa isa sa mga naging summer class ko.
Lagi na lang akong nasa mababaw na parte ng dagat. Usually, I would just swim to take pictures. Shorts at sando ang sinusuot ko. Pero sa araw na ito, nangganyo ako na lumangoy sa malalim na parte, at magtungo sa malayo pang parte ng dalampasigan, kung saan halos hindi ko na matano ang bahay ni na Lola Sonyang. Hindi naman nila ako agad hahanapin. Lagi ko rin naman itong ginagawa. Tinahak ko ang dalampasigan, habang nilalaro ang alon sa mga paa ko. Napalayo na ako kaysa sa nakasanayan, nasa tahimik na akong parte. Inilibot ko ang aking tingin sa paligid. Tahimik at walang masyadong kabahayan. Namangha ako nang makita ang malinis na buhanginan. Mukhang mas mayabong ang gubat sa parteng ito. Wow! Namamangha kong yuzel. The crystal clear water made me want to go farther at the sea. Lumangoy ako roon, at ginawa ang iba't ibang swimming strokes, na natutunan ko sa summer class. Nang mapagod sa paglangoy ay umahan na muna ako. Lumingon ako sa dalampasigan, at napatigil noong may matano na kabayo. Huminto ito sa bungad ng gubat, sa pagitan ng masukal na kagubatan, at nitong buhanginan ng tabing dagat. Napahilamos ako sa aking mukha, nang makita ang lalaking nagtatali sa kabayo sa isang puno. Naningkit ang mga mata ko. Familiar stance. Umahan ako sa dagat. Saktong naglakad na patungo rito ang lalaking dumating. My lips parted when I saw Darius Escudero. Siya nga, Monica. Nangunot ang noo ni Darius Escudero, nang makita ako. Pakiramdam ko sa isip niya ay tinatanong niyang ikaw na naman. Tumikim ako at pinaghawak ang aking mga kamay. Ano ang ginagawa mo rito? At bakit mag-isa ka? Iyon ang kanyang tanong. Pumunta ako kina Lolo Checo. Tanging sagot ko. Hindi agad sumagot si Darius Escudero. Humalukip-kap siya, at tinagilid ang ulo habang tinitingnan ako. Oh, sigurado ka bang hindi ka tumakas sa inyo? He then chuckled. Hindi, nagpaalam ako, agad kong sagot. Nagangat ako ng tingin. Wala siyang kasama. Nasaan, yung babae? Bakit ka nandito? Darius seemed to be humored with my question. I'm always here. At ngayon lang ulit ako nagawi rito, sa parteng ito na may tao. Usually, people don't get this far. Ano naman? Wala namang pangalan itong parte na ito ng dalampasigan, di ba? Walang nakasulat na pag-aari niya ito. Aalis ba ako? Naitanong ko. Tumawa si Darius, iyong tawa na hindi naman dapat pansinin. But for some reason, I held on to my breath. No, Monica. Ako na lang ang aalis. Enjoy swimming here, and don't get too far. Baka'y mapaano ka, bilin niya at akmang paalis na, ngunit agad akong nagsalita. Hindi na. Ako na lang ang aalis, baka hinahanap na rin ako ni na Lola Sonyang. Nahihirapan kong sinabi. I don't even know if it's right to just tell him that. Hindi na. Ako na, seryosong sabi ni Darius. Napalunok ako, dahan-dahan na lamang na tumango, ilang summer na ang nagdaan, ngunit hindi kami kailanman naging malapit ni Darius Escudero. He's always formal, and well, busy. Humakbang na ako pabalik malapit sa tubig, pero bagsak na ang mga balikat ko. Gusto ko na lamang bumalik kina Lola Sonyang. Monica, napatigil ako at napalingon muli. Paalis na si Darius, pero tinawag niya ako. Namalayan ko na lang sa sarili ko, na hinihintay ang kanyang sasabihin. Iyong nakita mo kanina, forget about it. It's just a thing, you wouldn't understand just yet, seryosong sabi ni Darius. Napalunok ako. Isang seryosong tingin ang binigay ni Darius, bago nagpatuloy sa kanyang pag-alis, leaving me alone on the shore. Nag-echo sa utak ko ang kanyang sinabi. A thing that I wouldn't understand just yet. Sinasabi niya bang hindi ko naiintindihan, na may kahalikan siyang babae? That they were kissing and. Parang may nagbara sa lalamunan ko. Ano ba itong nararamdaman ko? Why does it feel like I am hurt? At the time, I realized that what I have is a stupid, silly, little crush on Darius Escudero, isang paghanga na dapat limutin, dahil kahit kailan, hindi magtatagpo ang landas namin. Kahit gustuhin ko, kahit hilingin ko. Kaya simula ng araw na iyon, I turned my young love for Darius into hate.
Mr. and Mrs. Pimentel, pasensya na pero ito na ang ikatlong punta ni Monica dito sa guidance office. She has already reached the maximum, naiiling na sabi ng school administrator namin, noong nahuli akong mag-cutting class, kasama ang dalawa kong kaklase. Nilingan ako ni Mommy Katerina, na hiyang-hiya sa pagkakatawag sa kanila, pati na rin si Daddy, na halos mapelangling lamang sa akin. Ngumuso ako habang nasa kinauupuan. At iyong dalawa kong magaling na kaklase, ay tinuturong ako raw ang pasimuno, samantalang pumayag din naman sila sa planong mag-cutting class para mag-mall. Is there anything we can do, para hindi masuspend ang anak namin, Mr. Perez? I'm sure Monica is willing to do anything, pakiusap ni Mommy. Sa huli ay lumabas kami sa guidance office, na pinagsasabihan ako ni Mommy. Ito na nga ang pangatlo kong bisita rito sa guidance office, at kulang na lang yata ay maging staff na rin nila ako rito. Kahit ang mga janitor ay sanay na sa presensya ko sa guidance office, na kung hindi dahil sa pagka-cutting class, ay na-involve naman sa away. Ano ba itong ginagawa mo, Monica? Gusto mo bang ma-expel? Panenermo ni Mommy, na halos mapasapaw na lamang sa kanyang noo, pagkarating namin sa bahay. Napanguso ako habang nakaupo sa dulo ng kama ko. Hindi ko naman alam, na na-reach ko na pala ang maximum ko sa guidance. Kung alam ko lang, edi sana ay mas ginalingan ko para hindi ako nahuli. Ang boring kasi ng klase, Mom. At aaralan ko rin naman ang lecture pag uwi rito. So, why does it matter? Pagdadahilan ko, Monica. You're being too much of a brat. Hindi makapaniwalang bulalas ni Mommy. Tinaas niya ang dalawang kamay, na tila sumusuko na, saktong pagdating ni Daddy sa room ko. I don't know anymore, Monica. Agaton, pagsabihan mo nga iyang anak mo. Masyado mo kasing ini-spoil ang batang iyan. Stressed na sabi ni Mommy, sabay walk out. Monica, don't talk to your mom like that, saway ni Daddy. Napayuko na lang ako. Sorry, Dad, si Mommy kasi naghi-hysterical. Parang, yun lang naman. Anak, what you did is wrong. Kailangan mong tanggapin sa sarili mo, na mali ang ginawa mo at ng mga kaklase mong pagkakating. There are kids out there, who are dreaming of having education and going to school. Kailangan mong pahalagahan ang pag-aaral mo, Monica. Napaangat ang tingin ko, bago dahan-daang napanguso na lamang. Sorry, Dad. Say sorry to your mom, dear. Siya ang ini-stress mo. Huwag mo nang bigyan ng sakit sa ulo ang mami mo, naiiling na sabi ni Daddy, at ginulo ang buhok ko. Tama si Mommy. Minsan nga spoiled ako kay Dad, pero hindi niya naman tino-tolerate ang maling mga nagawa ko. Lagi niya akong pinapangaralan, kaya nga lang ay matigas talaga ang ulo ko kung minsan, parang nananalaytay na sa dugo ko, at lapitin pa ako ng gulo. Nag-usap na kami ng mami mo, Monica. Mauuna ka na munang umuwi sa El Amadeo, dahil may kailangan pa kaming asikasuhin dito sa main office. Susunod na lang kami roon. Napalingon ako agad kay Daddy, agad na tumutol. Dad, please, let's just go to Texas this vacation. I want to watch the US Grand Prix racing, pakiusap ko kay Daddy, tinutukoy ang kinaaadikan kong international racing, na gusto kong mapanood ng personal. Let's just set that up for your sem break. Ngayong bakasyon ay sa El Amadeo tayo, hiha. Your mother wants to go there. At may aasikasuhin akong muli sa hotel, sabi ni Daddy at ginulo lamang ang aking buhok. I sighed in disappointment. El Amadeo again. Seriously. What's so special about that place? And also, your Kuya Darius came back from the US, too, para ngayong bakasyon. Sakto lamang, Monica. Kaya hindi pwedeng mawala tayo sa El Amadeo. Reunion din ng mga magpipinsang Escudero. And I'm sure you'll make good connections there. Nakailang summer classes na ako, Dad, pero hanggang ngayon, wala pa rin akong nagiging kaibigan sa El Amadeo. Kung babawasan mo ang pagiging masungit, my dear, I'm sure you'll have many great friends. Humalaklak si Daddy, na ikinilang ko na lamang. And this summer will be different, hiha. You will have a great time in El Amadeo.
Pagtapos ng klase ng taong iyon sa high school, ay nagtungo na nga ako sa El Amadeo nang hindi kasama ang mga magulang ko. Nagangat ako ng tingin sa bahay namin, pagkababa sa sasakyan, nakasimangot, at pinapaubayan na lang sa langit ang mangyayari. It's been a whole year since the last time I was here. Sa totoo lang ay nakakabagot nga naman, pero ngayong taong ito, hindi ko alam kung bakit medyo exciting. Binati ako ng mga maid pagkapasok ko sa loob. Sa front yard pa lang ay hindi na maalis ang tingin nila sa akin. Tumangkad ka, Monica, at mas gumanda pa. Dalagang-dalaga ka ng tingnan, natutuwang sabi ng isa sa mga kasambahay namin na nandito na mula pa noon. Oo nga, hindi kita halos nakilala agad. Ang bilis mong lumaki. Marami ka na sigurong manliligaw. Kahit ang paraan ng pananalita ko, ay masyado rin nilang napuna. Ibang-iba na raw akong makipag-usap ngayon, at tila raw ba hindi na ako mahiyain katulad noong huling mga dalaw ko rito sa El Amadeo. The house remained the same. This really resembles my youth. Bigla ko tuloy naisip ang mansyon ng mga Escudero, at naalala iyon sinabi ni Dad na uuwi si Kuya Darius, mula sa United States ngayong bakasyon at ano raw. Reunion ng mga magpipinsan. This time, hindi lang dahil sa nakasanayan ko ng magbakasyon dito sa El Amadeo, ang dahilan kung bakit nandito na naman ako ngayong summer vacation. Iyon ay dahil pagod na rin si Mommy, sa kakabigay ko ng sakit sa ulo, and maybe she needs a break from the headache that I'm causing them. Nagising ako ng hapong iyon sa ingay sa baba. Bumangon ako, at pupungas-pangas pa. Hinawi ko ang kurtina at napatingin kung ano ang meron sa labas. I saw a few men with horses. 3 tall men were laughing while talking about something. Whatever it was, it looked interesting. Nakangisi kasi ang mga iyon, at mukhang may pinag-uusap ang kangisi-ngisi. May dala silang kanya-kanyang kabayo, habang sinasalubong ng kasambahay namin. Nanlaki ang mga mata ko, nang may mapagtanto. The 3 guys looked familiar to me. Halos hindi ko na mapag-iba-iba ang tatlo. Halos pantay-pantay sila ng taglay na kakisigan. At pare-parehas pang matatangkad. Kuya Shillo. Pasigaw kong tanong, nang mamukhaan ito mula rito sa bintana. Napatigil ang tatlo sa pag-uusap, at pagtatawanan dahil sa sigaw ko. Naagan yun ang kanilang atensyon, at napatingin sa itaas kung nasaan ako. My eyes grew wider. Si Kuya Shillo, si Kuya Caleb, at si Kuya Killian. Si Kuya Shillo at Kuya Caleb ay magpinsang Escudero, habang matalik nilang kaibigan si Killian Consuelo. Nangunot ang noo ni Kuya Shillo, habang nakatingin sa gawi ko. Pati ang dalawa ay nagtaka, hindi ba nila ako nakikilala? Sino iyon? Tanong ni Kuya Killian. Tawag ka, she. Bilang niya kay Kuya Shillo sabay tingin ulit sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip pa, at tumalikod na sa bintana. Mabilis akong pumanhik sa baba, at hanggang marating ko ang labas. Naabutan ko silang nagtataka, kung sino ang tumawag doon sa taas hanggang sa makita nila ako sa main door ng bahay. Kuya Shi, tawag ko at madali silang tinungo. Monica. Gulat na tawag ni na Kuya Shillo, noong makalapit ako at makita nila ako. Wow, ikaw nga ba, yan? Sinalubong niya ako ng yakap. Kahit gulat pa rin. Tumango naman ako, at yamakap sa kanya na parang bata. Ako nga, kuya, masaya kong sinabi. Kuya Caleb, Kuya Killian. It's been a long time. Gulat pa rin sila na makita ako. They asked when did I come back, at noong sinabi kong kanina lamang, ay hindi pa nila inasahan iyon. Hindi kita halos nakilala, Monica. Tumangkad ka na rin, Natatawang tanong ni Kuya Killian. Malapit ako sa kanila, dahil bata pa lang ako ay kilala na nila ako. That's why I always cringe whenever my friends, or classmates are asking me, kung sino ba sa kanila ang type ko. Aba, marami ka na sigurong manliligaw, ha? Tanong ni Kuya Caleb, at inakbayan ako, ginulo-gulo ang buhok ko. Can't believe, dati ay tumatakbo-takbo ka lang sa bakuran ng mansyon, at puno ng lupa ang kamay. Tumawa si Kuya Shillo. Nandito pala sila, dahil tumawag ang isa sa mga kasambahay namin, na kailangan ng magpapaanak sa isa naming kabayo, dahil hindi agad makakapunta ang vet, at iyong tauhan namin na marunong ay nasa bayan daw.
Ngayon, 4 ang magpipinsang escudero. The oldest among them, Relgan, who is in United States is now 22. Tuwing bakasyon lamang siya umuwi rito sa El Amadeo gaya ko. Kuya Shiloh is now 21. He's still studying with a business course in US. While Kuya Caleb is also 21, and well, busy with his hobby as well. Madalas ito sa Manila. Ang pinakabata sa mga escudero, ay ang kaedad ko, si Athena Escudero, ang nag-iisang babae, at nakababatang kapatid ni Kuya Caleb. Gaya ng sinabi ni Lola Sanyang noon, ay sa United States na ito naglalagi, kung nasaan ang mga magulang nila ni Kuya Caleb. Matalik nilang kaibigan, at kababata si Kilian Consuelo rito sa El Amadeo, at halos katulad nila ay mula rin ito sa kilalang pamilya rito sa El Amadeo. Silang 4 ni na Kuya Darius, Kuya Shiloh, Kuya Caleb, at Kuya Kilian ay talagang magkababata. Hulaan ko, Monica, may ginawa kang kalokohan sa Maynila, kaya rito ka sa El Amadeo, pinatapon ngayong bakasyon niyo sa eskwelahan, ano? Natatawang hula ni Kuya Caleb. Nag-guidance lang. Nag-cutting class tapos nahuli. Napangiwi ako. Well, hindi naman talaga nahuli. Sinumbong ako ng kaklase ko, napailing-iling si Kuya Shiloh, pati na rin si Kuya Kilian, na natawa na lamang din. Nakikinud lang ako habang pinapaanak ang isa sa mga kabayo, oo nga pala, Kuya Shiloh, si Kuya Darius. Tanong ko ng marahan noong makakuha ng tiyempo. Si Darius baka mo, baka nasungkit na ng Amerikana, sabay ngisi ni Kuya Caleb. Napangisi rin si Kuya Shiloh, at nilang na lamang para sa pinsan. Napalunok naman ako, nasungkit, napanguso ako noong mapagtanto, ang sinabi ni Kuya Caleb, at napaiwas na lamang ng tingin. Hindi ka pa pwedeng mangabayo, Monica. Bili niya ng iyong ina. Nakukonsumisyong sabi ng kasambahay namin, noong nakiusap ako sa tauhan, na sasakyan ko ang isa sa mga kabayo. Sa pagkakataong iyon, ay hindi pa ako nakakapag-enroll sa summer class. Wala na rin kasi akong maisip, dahil parang halos lahat ay nasubukan ko na, at isa pa ay narito naman sina Kuya Shiloh, kaya kahit papaano ay nabawasan ang pagkaburyu ko, lalo na noong magkaroon ako ng mga kaibigang babae dahil sa kanila. Pero marunong na ako. Tinuruan ako ni na Kuya Shiloh, pilit ko. Pero hindi pwede, Monica. Baka atakihin pa si Ma'am Katerina, kapag nalaman niya iyan. Humalukip-kap ako habang tinatapunan ng tingin ang mga kabayo sa kwadro. Come on, Manang. Paano aatakihin si Mommy, kung hindi niya naman malalaman? Ngayon lang naman, at kapag nandito na sila, hindi ko nagagawin. Hindi pwede, Monica. Baka ay mapaano ka. Pigil pa rin ng kasambahay. Napanguso ako. Wala talagang gustong kumampi sa akin. Bumalik ako sa taas ng masama ang loob. Naiinis ako dahil ayaw nila akong payagan. I'm 15. I should be doing things that I like. Totoo namang marunong na akong magpatakbo ng kabayo, at magbalanse sa ibabaw nito. Tinuruan ako ni na Kuya Shiloh. Sadyang ayaw lang nila akong payagan. Hindi ako natulog. Sa halip ay hinintay ko ang siesta. Magpapahinga na ang mga kasambahay, at hindi na nila ako masyadong mapapansin. Nang mangyari nga iyon, ay maingat akong bumaba sa sala. Tahimik na ang aming buong bahay. I giggled when I saw that maids are really resting. Nakita ko pa ang isa na nakatulog na sa sala, habang nanunood ng isang panghapong teleserye sa TV namin, bagsak na ang remote sa kamay nito. I tiptoed while walking out of the house. Nang malanghap ko na ang hangin sa labas, ay napangisi na ako. Agad kong tinungo ang kabasera, at para bang kampi sa akin ang langit, nang mabuksan ang isa sa mga kwadra. Dapat pala ay nagbihis ako. I'm still wearing my dress. Pero hindi ko na yun inisip pa. Kapag bumalik pa ako, ay tiyak na mahuhuli ako, at baka isumbong pa ako kina daddy. Di na grounded pa ako. Let's go, mahinang sabi ko sa kabayo, at dinala ito palabas sa mansyon. Siya, saway ko rito na animoy maiintindihan ako. Noong makalabas na kami sa gate, ay saka na ako sumakay rito. Thanks to my mom and dad I'm blessed with height. Whoa! I smirked when I got on top of the horse, looking at the view in much elevated height. Let's go, baby.
And I maneuvered the horse. Mabilis akong matuto, kaya naman alam ko na agad kung paano ito patakbuhin. Medyo na-out of balance lang ako kung minsan pero nababawi ko rin naman agad. Malaya ko itong pinatakbo sa malawak na lupain. Ang plano ko ay magtungo sa Batis, kung saan sobrang linaw ng tubig. Sa sobrang linaw at linas, parang magdadalawang isip ka ng paliguan ito. El Amadeo is like a place of a dream. Oo nga't hindi ko gustong-gusto ang lugar na ito, pero hindi ko maitatangging ito yata ang pinakamagandang lugar na naapakan ko sa tanang buhay ko. Sandali lang ako sa ibabaw ng kabayo, dahil pakiramdam ko ay malapit na akong mahulog. Kaya sa halip na dumiretso sa Batis, na malayo-layo pa ay naisipan kong akayin muna ang kabayo, patungo sa mansyon ng mga Escudero, kaya naman pawis na pawis ako nang makarating doon at hinahapo pa. Naroon kaya sa mga oras na ito sina Kuya Shilo, sina Lolo Checo at Lola Sonyang. Nagtatrabaho pa rin kaya sila sa mga Escudero. Wala na kasi akong balita sa kanila, simula pa noong nakaraang taon na pumunta ako rito. Napagpasyahan kong tumigil sa mga Escudero. Kung wala sila, ay saka na ako tutuloy sa Batis. Lolo Checo, pagtawag ko ng makababa sa kabayo, at hawak ang tol nito. Nasilip ko sa siwang ng bakal na gate ang ilang trabahador nila. Noong bumukas ang gate ay pinapasok ako ng mga nakakakilala sa akin, alam na anak ako ng mga Pimentel, at dakilang tambay rito sa mga Escudero mula pa noon, kahit na wala rito ang mga magpipinsang Escudero. Oh, ikaw pala, yan, Monica. Bati ng kanilang mayordoma. Tuloy ka, napangiti ako, nangumusta. Sina Lola Sonyang at Lolo Checo po. Tanong ko kalaunan, just in time when Lola Sonyang came out from the backyard, kung saan siya madalas na naglalaba. Napangiti ako at agad na lumapit dito, saka yamakap ng pagkahigpit. Lola Sonyang, oh, Monica, nakauwi ka na pala, sabi ni Lola Sonyang. Nagmano ako sa kanya pati na rin kay Lolo Checo. Pare-parehas sila ng sinasabi, na dalaga na raw ako, at siguro ay marami na akong manliligaw. Napapangiwi lamang ako, at hindi na iyon sinasagot. Hindi lang manliligaw ang meron ako. I already had boyfriends in Manila, pero syempre hindi ko na iyon sasabihin pa para hindi na mapag-usapan. Sina Kuya Shilo nga po pala. Tanong ko, si Kuya Shilo mo baka mo? Nasa planta iyon, Monica. Napatango ako. Si Kuya Caleb po kaya? Magpapaturo sana ako sa kabayo, sabi ko. Baka nasa bayan. Sagot ng mayordoma. Napanguso naman ako. Alam ko naman ang pag-uugali ni Kuya Caleb. Sikat ang mga Escudero sa social media. They are known for their extreme sports hobbies, lalong-lalo na sa racing kaya naman kalat din sa social media ang mga buhay nila. And yes, Kuya Caleb is the most playboy among the Escudero cousins. Siya rin ang pinakamapang asar sa lahat. Si Kuya Kilian po. Nasa planta rin ba? Tanong ko, nawawalan na ng pag-asa. Excited pa naman akong mag-aral ng horse riding ngayong araw. Oo, Monica. Malamang ay kasama iyon ni Shilo. Tumango na lang ako. Oh, ganoon ba? Sige po, pupunta na lang ako sa Batis. Wala pala sila, sabi ko at akmang aalis na, nang mayroong magsalita mula sa kung saan. Hindi ba ako kasali roon? Tanong ng isang pamilyar na boses. Napatigil ako sa akmang pag-alis, at napalingon doon, pati na rin sina Lola Sonyang. My eyes grew wider when I saw a very familiar man. Halos lumukso ang puso ko palabas, noong makita ko si Darius. Patungo siya sa kabisera, kung nasaan kami. His gaze shifted to me. His familiar build and stance took me back to certain days of my life. Matangkad si Darius Escudero. He looks devilishly handsome, too. Very much trendy hairstyle. Saktong makapal ang kanyang mga kilay, na nagsasalubong tuwing may hindi gustong naririnig, at tuwing madalas siyang seryoso, malalim na mga mata, matangos na ilong, at magandang hugis ng mapula-pulang labi. His jaw looks sharp, para bang inukit ng isang magaling na eskultor, at bagay na bagay leon sa bawat features ng kanyang mukha. Darius Escudero must be the most good-looking man I've ever laid my eyes on. Hindi ako nakapagsalita, tulala pa rin sa kanya,
hanggang sa makalapit siya, at ang tingin ay nasa kabayong dala ko. You came here riding that. Medyo umangat ang kanyang kilay. Napatingin ako sa kabayo, tapos kay Lola Sanyang, kay Lolo Checo, at sa Mayordoma. Tapos kay Darius ulit. Na-pressure ako, dahil nasa akin ang atensyon nila. May problema ba roon? Tanong ko na medyo nakabusangot, iritado. Darius looked amused with that. He pushed his tongue against the inside of his cheek to stop himself from reacting. Tumahimik siya. Pati sina Lola Sanyang, ay bigla na lamang nagpaalam na pabalik sa trabaho, hanggang sa naiwan na nga kaming dalawa ni Darius. Nag-iwas ako ng tingin, at hinaplos na lamang ang kabayo. It's dangerous, Monica, sabi ni Darius, na tila hindi gustong malaman na sinakyan ko ang kabayong iyon, at pinatakbo ng mag-isa. So, isusumbong mo ako kay Daddy? Hindi mapigilan ang pagiging sarkastikong tanong ko. Darius Escudero is actually friendly, very well-spoken, mysterious. Well, dangerously mysterious. Para siyang misteryo, na halos lahat ng babae ay nagkakandara pa sa kanya. People really get hooked by mystery after all. Pero wala pa akong matandaan na pagkakataon, na talagang nagkasundo kami bukod sa hindi rin naman laging nagkukross ang landas namin dito sa El Amadeo. Hinihintay ko na lang na umalis si Darius. Dumating na pala ito. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya agad ngayong araw. Did your father allow you? Umiling ako, kahit na gusto ko pang magsinungaling. Hindi naman na sumagot pa si Darius. Tingin ko naman ay wala siyang balak na isumbong ako, and heck, that's so childish. Hindi naman isip bata itong si Darius, para gawin pa, yun. Do I really think that he's as petty as me? You should listen to your father, Monica. Maging sa mama mo. Makakabuti sa iyo ang mga sinasabi nila, ani Darius habang nilalabas na ang isang kabayo mula sa kwadra, iyong paborito niya na lagi niyang ginagamit, para paliguan. Mukhang kanina pa nga siya rito, at nagkataon lang na ngayon pa ako pumunta rito, kung kailan siya lang ang narito at wala sina Kuya Shiloh. Napalunok ako sa sinabi ni Darius. Habang tinitingnan ko siya, ay hindi ko mapigil ang maalala ang nakita ko noong nakaraang taon, when he was kissing another girl. Nagtanges ang aking ngipin sa umahong iritasyon sa aking dibdib. Alam ko naman na tama siya, pero hindi niya ba alam na alam ko na iyon? He seriously doesn't need to tell me that as if I don't know those things. Right, mapait kong sagot, at hinaplos ang kabayo na aking dala. Mabuti pa umalis na ako, babalik na lang ako. Ano ba ang sadya mo? Darius asked. I swallowed the lump on my throat. Magpapaturo sana ako kina Kuya Shiloh sa kabayo, pero wala naman pala sila. Babalik na lang ako sa ibang araw, kapag hindi na sila busy. I'll teach you, then, biglang sabi ni Darius, na ikinaangat ko ng tingin. Simple niya lamang iyong sinabi, walang bahid ng mali siya o ano. Pero hindi ko maiwasang mairita, at magalit sa kanyang presensya. I don't know why. I just dislike him now. Hindi na. Pwede naman ako maghintay kina Kuya Shiloh, matabang na sagot ko. Bakit? Hindi ba kita pwedeng turuan? Marunong din ako, Monica. Hindi ko alam kung na-offend ba siya sa pagtanggi ko o ano. Medyo natawa siya, gritted my teeth. Anong nakakatawa? Tingin ba nito ay nahihiya ako sa kanya? Umaha na naman ang iritasyon sa akin, at dahil doon, ay unti-unti akong nagpakawala ng malalim na paghinga. Fine. Teach me, then, medyo hamon ko kahit na iritado. Hindi na ako nag-abala pang itago sa kanya ang iritasyon ko. I'll prove to him, na hindi naman ako nahihiya sa kanya. In fact, I dislike him. Tumayo ng tuwid si Darius, at sinundan ako ng tingin habang naiiling. Halos airepan ko naman siya bago nagmarcha, papasok sa loob ng kanilang bahay para manghiram ng komportableng damit. At dito na po nagtatapos, ang ika-6 na kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po, tayong lahat.